Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak. Salamat po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 8, talata 14 hanggang 21. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Isa-isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at ni Herodes." Sabi nila sa isa't isa, "Wala kasi tayong dalang tinapay," kaya sinabi niya iyon. Dahil alam ni Jesus sa kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo pinag-uusapang kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Hindi ba ninyo naaalala ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain? 12 po, tugod nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo? Tanong niya, 7 po, uli nilang sagot. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito? Tanong niya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak. Salamat po.
hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa. Ang puso ko'y sumisinta kapag kasama ko kayo. 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 Wala nang hahanap-hanapin pa. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap. Ang puso ko'y sumisinta. Hanapin pa. Ang puso ko'y sumisinta kapag kasama ko kayo. Ang puso ko'y sumisinta kapag kasama ko kayo. Ang puso ko'y sumisinta kapag kasama ko kayo. Ang puso ko'y sumisinta kapag kasama ko Wala nang hahanapin pa. Wala na, hanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap, hahanap-hanapin pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Amen. Tuwing Tuesday, nandito kami, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Jesus. O Diyos, bakit ko pagmasdan ko? Ang langit na buhaw na likha mo. Labis akong namamangha sa pagmulaw. Tunay na ako'y ibig mo. What is my awit ng pagsamba? Bagis may awit ng pagsamba. Pati na ang parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag ako'y nadarama ako'y ibig mo. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin, oh Jesus. Ang batis may awit ng pagsamba.
Ang batis mayawi ng pagsamba, Pati na ang parang ay may siga. pati na ang parang ay may sigla. Labis akong nahahawa kapag aking nadarama ako'y ilibig mo. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin, oh Jesus. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin, oh Jesus. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. O Diyos, ako'y ibig mo. Yes, Lord, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming iniibig. Maraming salamat sa mga oras na ito. Anayahan natin ang banal na spirito sa gabing ito. Itas natin ating dalawang kamay. Tanda ng ating pagsuko sa Kanya na dumaya ang presensya sa atin at manahan ang spirito sa atin. Spiritong banal, dumaloy ka. Espiritong banal, dumaloy ka. Halika sa aking manahan ka. Ikaw
Pinupuri ka namin sa gabing ito sapagkat napakadakila mo, Panginoon. Napakadakila mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Ang buhay namin sa iyo nagmula, ang aming lakas, ang bawat pag-asa namin sa araw-araw na nabubuhay kami sa mundong ito. Ikaw, Panginoon, ang mabuting pastol na patuloy na umaakay. Umaakay sa mga nawawalang tuwa, Panginoon. Patuloy na umaakay sa bawat isa sa amin kahit na narito kami, Panginoon, nagsisilpit, nagpupuri sa iyo. Panginoon, papuri sa lahat ng kadakilaan mo sa buhay namin. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Dahil ang lahat ng bagay na mayroon kami ngayon ay sa iyo nagmula. Papuri sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming dakilang manggagamot. Patuloy mo kaming inilalayo sa kapahamakan. Patuloy mo kaming pinapatawad sa mga kasalanan. Kahit paulit-ulit namin ginagawa, Panginoon, kahit paulit-ulit kami humihingi ng tawad, patuloy mo pa rin kaming minamahal, Panginoon. Hindi mo kami tinatalikuran. Papuri sa iyo, Panginoon. Dahil hindi mo hinayaang mabuhay kami mag-isa. Binigyan mo kami ng makakasama. Ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, Panginoon. Hindi ka madamot, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming tinutulungan. Panginoon, muli ay humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga nagagawa naming kasalanan, Panginoon. Alam namin sa kabila ng paglilingkod namin ay patuloy pa rin kaming nakakagawa ng mali. May mga bagay na hindi namin matalikuran. Patawad po, Ama, sa mga pagsisinungaling namin, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa gawain mo, pagkukulang namin sa pamilya namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawad po, Ama, sa mga panahong, sa mga biyayang pinagkaloob mo na hindi kami nakapagpasalamat sa iyo. Patawad, Panginoon, sa mga pagko-question namin sa mga nangyayari sa buhay namin. Minsan nawawalan kami ng tiwala, nawawalan kami ng pag-asa sa buhay, nawawalan kami ng pananalig, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyaya. Alam namin ang mga biyayang ito, Panginoon, ay sa iyo lamang nagmula. Maraming salamat po, Ama, dahil patuloy mo kaming ginagabayan. Patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming niyayakap. Patuloy mo kaming iniingatan, Panginoon, maging ang aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Ama, dahil patuloy kang gumagabay sa amin. Hindi mo kami iniiwan. Magkamali man kami, patuloy mo pa rin kaming inaangat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, sa aming mga pinagkakakitaan, sa aming mga trabaho. Patawad at salamat, Panginoon, sa paggabay mo po sa aming mga pamilya, sa aming mga kalusugan, Panginoon. Maraming salamat po. Hindi man po namin pa isa-isang lahat. Alam namin, Panginoon, na sa iyo lamang po kami babalik upang magpasalamat. Lord God, muli dinadalangin po namin sa inyo ang bitbit na ng bawat isa sa amin, Panginoon, mga problema, mga alalahanin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang bawat problema na pinagkakaloob mo sa amin ay may solusyon. Matuto lamang po kami kumapit sa iyo, matuto lamang po kaming magdasal. Alam namin na hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga problema namin sa aming mga pamilya, sa aming trabaho, sa mga nakakasalumuhan naming tao, Panginoon, sa aming mga kapwa. Dinadalangin po namin ang aming mundo, Panginoon, na napagulo ngayon. Alam po namin, Panginoon, na
Pinagkakaloob mo lang po yung mga pagsubok na ito para mas maging malakas pa kami. Para mas matuto kaming lumapit sa iyo, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon. Gawin mo kami mas matapang pa, Panginoon. Mas malakas. Ipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, na mas maging mapagpakumbaba pa, Panginoon. At mas maintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay namin, Lord God. Mga bagay na hindi namin maintindihan. Mga bagay na marami kaming tanong, Panginoon. Alam po namin na ikaw lang po ang makakagawa nito, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, mga kapatid po namin may mga karamdaman sa mga oras na to. Sa aming pamilya, sa aming community, Panginoon. Ipuin mo po ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, at bigyan ng kalunasan, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang dakilang magagamot. Alam po namin na pagagalingin mo po kami sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyo. Dalangin din po namin, Lord, ang lumalalang korupsyon ng aming bayan. Loobin mo po nawa, Panginoon. Ipuin mo po ang puso ng mga nakaupo na namumuno sa bayan namin, Lord. Katukin mo po sila, Panginoon. Panginoon, ikaw na pong bahala, Panginoon. Inaasa na, sa'yo na po namin inaalay ang lahat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na hindi namin kontrolado, Panginoon. Na ikaw lang po ang alam namin may kontrol ng Panginoon. Wala po kaming ibang aasahan, Panginoon, kundi ikaw lamang po. Maraming salamat po, Ama. Salamat po. Our Father who art Spiritong banal, dumaloy ka.
Lord, dear Lord Jesus. Our Father, who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Brother Erwin, kami po ang St. Paul the Apostle Bibliaresal Group. Ngayon pong gabi, ang activity po natin ay meron po tayo, napaunlakan po tayo ng isang speaker para po maging instrumento ng mensahe ng Panginoon para po sa atin. Maraming salamat po sa paunlak. Ang ating po speaker sa gabi ito ay si Brother Angelo Velarde. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, maraming salamat sa gabi ito na kami pinagsama-sama mo sa napakadakilang layunin at sa talagang naniniwala kami, Lord, na napakabuti mo. Sa kabila ng aming mga kaabalahan sa buhay, minarapat pa rin, Lord, na kami makapunta sa dakong lugar na ito. Lord, ang lahat po ng aming gagawin ay kami sasabihin, ikilos, iisipin, Lord, na aming tataas sa iyong banal na pangalan, sapagkat naniniwala kami na wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya Lord, lahat Panginoon ng aming gagawin dito, Lord, para sa iyong kapurihan at sa kadakilaan, wala akong pagkatuwa ng iba. Maraming salamat po. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya po tayo lahat. Ayan. Good evening po sa inyo lahat. Medyo okay lang po yung mga nasa likod, hindi po tayo sa harap. Sige po. Okay lang po yan. Anyway po, kanina, bago po ako nagpunta rito, sinamahan ko muna po yung aking nanay sa isang lamay. Saglit lang, siguro mga from 5:30 ng hapon hanggang 6:30. Isang oras lang kami. So pumunta kami rin sa kaibigan niyang namayapa. So, ano pong ibig ko sabihin dito? Unang-una po, mapahalan tayo dahil buhay pa tayo. So, pakitingin nga po ang mukha ng katabi. Pakitingin po yung mukha ng katabi ninyo. Kasi bakit po? Last week, katabi ko rin ba yan? Amen? Marami tayong mga kasabay na tulog kanina, hindi na nagising. In fact, yung kapitbahay namin na yun yung isa sa mga hindi nagising. And in fact, yun po, according to the statistics po, may namatay. May namatay. Every 3 seconds of our lives po, may namamatay. Ibig sabihin po, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak yung buhay natin, hindi mo hawak yung oras mo. Sino lang po ang may hawak niyan? Ang ating Panginoon. Huwag natin sabihin, mamaya na lang ako maglulingkod. Mamaya na lang ako magsisiloso. Bukas na lang ako magsisiloso. Amen? Mas maganda, kasi po, bukas po ay ano po ba meron bukas? Ano po? Ash Wednesday. So, napakaganda po ng ating pag-uusapan na ito kasi nalalapit na po ang ating, ano po, sa kalendaryo po ng ating simbahan, ito po ay Advent. Ano po? Sorry. Lent season na. Amen? Napakabuti ng Panginoon kasi bakit po umabot pa tayo? Sino ba nakaranas ng pandemic dito taas ng kamay? So, lahat tayo. Sige po, I want you to close your eyes right now. Pakipikit po ang mata po natin. Sige po. Pakipikit po ang iyong mata. Pag hindi ka pumikit, makakakita ka ng butiking lumilipad. Ayan. Nakapikit na po lahat. I want you to remember nung nag-umpisa yung pandemic. Tapos in-announce totally lockdown. I want you to remember yung mga oras na hindi mo alam kung makakatawid ka ba doon sa oras na sa panahon na iyon.
And I want you to feel right now, yung kaba, yung takot, noong mga panahon na ina-announce na, marami nang namatay, marami nang nawala. And I want you to remember the faces of the people na kasama mo noong mga panahon na yun. My dear friends, open your eyes. Open your eyes po. Pakibukas po ang mga mata. By doing that, ma-recognize mo kung gaano kabuti ang Diyos. Amen. By doing that, simply recalling what happened in the past, mas maganda po, paminsan-minsan, alalahanin natin yung ating dinaanan. Kasi po, the moment na alalahanin natin yung dinaanan, especially the pandemic days, mas pa-appreciate mo yung buhay mo. Amen? Tanong, mas mabait ka ba doon sa mga nawala? Hindi. Pwedeng mas makasalanan pa sa kanila. Amen? Pero minarapat ng Diyos tayo buhay pa. Kaya kanina po, nung nandun kami sa Lamay, bago natin umpisa ng ating pag-uusapan, ina-observe ko yung mga tao kanina ron kasi nga, isang lugar lang kami. Yung namatay kasi, siya yung parang leader doon sa lugar. Purok leader. Matanda na siya, siguro mga 70 plus na siya. Tapos kada titingin doon sa kabaong niya, ay, si kuya. Nung bata pa ako, napalo ko. Tapos pero, ay, si kuya. Takot ako dyan nung bata ako. Tapos yung isa naman, ayan, inaway ako dati niya, nabubuhay pa. Hello? Tayo kaya? Kung tayo na inandun. Kasi sa totoo lang, wala ka nang magagawa eh. Kahit anong libak nila sa'yo, wala, nakahiga ka lang. Sino ka sa oras na ito? Sino ka bilang lingkod? Amen? Kasi bakit po? Anong araw po ngayon? Tuesday? Every Tuesday po meron tayong prayer meeting. So tanong po, sino tayo every Tuesday? Siyempre, bait. Amen? Given na yan. Sige po, kuya, Ayan. Ayan. Welcome to the life. Welcome to the reality of life together with God. Tanong po, sino po mga alagad ng Diyos? Taas po ang kamay. Sige po, pakitaas po ang kamay. Mga alagad ng Diyos, ang dalawang kamay. Pumalakpak ng malakas. Ayan, hindi ko po kayo pinipilit. Ibig sabihin po, tayo po yung mga lingkod ng Diyos. Pag sabi mong lingkod ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos. Wala ka lang dapat pang gawing palusot or what. Kasi bakit pag sinabi mo, lingkod ka ng Diyos, kailangan nakikita ang Diyos sa'yo. Amen? And minsan, merong mag-asawa sa ME, dito sa may Kainta, ang in-invite ako, sabi sa akin, alam mo, Brother Angelo, buti na lang, ngayon, Miyerkules ngayon. Kasi si Tito mo, yung asawa niya, umaga na nakauwi yan kanina. Mabuti na lang, may prayer meeting tayo ngayon. Praise the Lord. Pag may prayer meeting, umahaba yung pasensya. Amen? Sige, pakitignan mo ngayon asawa mo ngayon. Sige, andito ba asawa mo? Hindi, pakitignan yung asawa mo. Praise the Lord. Kasi bakit may prayer meeting tayo ngayon, umahaba ang pasensya. Sabi naman ng anak, alam mo, Tito Angelo, buti na may prayer meeting ngayon. Ang bait-bait ni Mama. Sige, pakitingin mo yung mga anak ninyo kung nandito. Kasi bakit nag-praise the Lord dyan? Kada prayer meeting, kada araw prayer meeting, nag-praise the Lord dyan. Kasi bakit? Humahaba yung pag-unawa mo. Yung normal days, nakasigaw ka na kagad, kunding mo. May kurot, may sigaw, di ba? Hello? Kaya mga yan, kapasalamat niya kada Martes. Lagi tayo nakangiti. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito tinanong po kayo kung sino mga lingkod ng Diyos dito. So, nagtaas po tayo na. Next po kuya. Ayan. Ayan po, mag-uusapan natin ngayon yan. Who are we to the following? Unang-una, sa loob ng bahay. Sino tayo? Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay ate, kung ikaw ay kuya.
Sino ka kaya sa... Pwede magtanong? Okay lang. Kasi baka hindi na ako balikin ulit tanong. Sige ba, anyway, ganun talaga ang buhay. Meron tayong kanya-kanyang dinadaanan. And minsan, nakakalungkot na minsan, sa totoo lang, ang mga mag-asawa, sabihin natin, may mga pinagdadaanan sa buhay. Pero ang nakakalungkot po minsan, hindi na nag-uusap talaga. Hindi na po ako lalayo, yung experience ko po. Experience ko with my wife, na akala ko, sa tagal-tagal mo magkasama, akala ko marunong kayo mag-usap. Pero hindi ko pala. Kasi bakit? Mag-uusap kami pag may problema. Pag mag-uusap kami, pagbayaran na ng ganito. Mag-uusap kami kapag meron may sakit. Mag-uusap kami pag mag-i-enroll na yung mga bata. Nakakarinig kayo. Ganun din ba kayo mag-uusap? Amen? Isang ganun. Akala natin nag-uusap tayo. Pero hindi. Ano ba yung pag-uusap? O sige, ganito lang. Magbalik tanaw tayo. Nung mag-boyfriend pa lang kayo, paano kayo mag-usap? Yung siyempre, mga bata hindi makakaroon. Dati yung mga landline, di ba? Halos masunog na, umilit na yung landline sa tenga. Ano sabi ng mga magulang dati? Huwag kang magte-tele. Tele ba? Sorry kids, hindi nyo alam yun. Huwag kang magte-tele ba? So naranasan natin yan. Nung tayo naliligaw pa lang sa kanya, nung tayo ano pa lang, boyfriend pa, mag-boyfriend, girlfriend pa lang, halos oras-oras nag-uusap. Amen? Okay, kamusta po tayo ngayon? Nag-like na ako sa group chat. Pamilya na lang, may group chat pa. Amen? Nakakalungkot. Kasi bakit po? Yung particular device na yan, which is the cellphone, napakalaking tulong niya para sa atin. Pero pag umikot na lang din yung buhay mo, there's something wrong. Kasi bakit po? Ako naniniwala ako, hindi lahat ng addict nasa rehab. Minsan nasa prayer meeting din. Minsan naka-pink. Minsan naka-yellow. Minsan naka-itim. Minsan naka-stripe. Anong addict? Addict sa ganyan. O gusto yung sample? Kakain na lang. Nakaharap pa sa cellphone. Taas ang kamay ng gano'n. Sige, taas ka. Ako, totoo lang. Ganun din ako minsan. Ayan ha, yun pa lang isa pa lang yun. Kumain na. After kumain, magsisiyar. Magsisiyar ha. Uupo sa trono ng hari. Nakaupo sa trono ng hari, anong gagawin? Naka-cellphone pa rin. Kulang na lang mag-cellphone. Amen? Nagkakaturuan na. Amen? Dalawa pa lang yun. Third sign na addict tayo sa gadget na yan, sa cellphone na yan. Yung nakahiga ka na, nakaganyan, tapos nalaglagan ka ng cellphone sa mukha. Naranasan niyo yun? Naku, sister, brother, malapit-lapit na tayo. Hello? Ang pinakamatindi, siyempre, nalaglagan ka na ng cellphone sa mukha, di ba? Ang sakit mo. Ano gagawin mo? Hahawakan mo ng mahigpit yan. Habang nakahiga ka, nakaganyan ka. Magugulat ka na lang, nakagano na yung kamay mo. Guilty ba tayo dyan? Naranasan nyo nakaganon? Tapos nakapigit ka na? Hello? Hi? Nakakalungkot. Kasi bakit po? We have our individual barriers as a person sa bahay. Amen? Nakakalungkot. Important ko muna. Sino tayo sa loob ng bahay? O sige na naman. Sino naman tayo sa labas ng bahay? Tanong po, meron mo magkakabit bahay dito, taas ang kamay? Yung talagang magkaharap ng talaga yung bahay? Meron ba? Meron? Ang hirap magkaroon ng kasama sa community na katapat na mismo ng bahay mo. Kasi bakit?
Pag may nakita kang tae ng aso doon sa tapat ng bahay mo, ano gagawin mo? Ang unang-unang sasakbukan, yung kaharap mo. Ano gagawin mo? Maliban doon sa tae ng aso, sa dumi ng aso, ano ba gagawin mo? Lalagyan mo ng diaper ng bata. Tapos babalik mo ngayon doon. Amen? Sino tayo sa labas ng bahay? Kung tinanong ko po kayo kanina, kung tayo ay mga lingkod ng Diyos. Amen? Kung hindi ko naman po kayo pinilit, hindi ko naman kayo tinutukan ng bar para taas yung kamay mo. So, nangyayari sa atin. Amen? Ang pangatlo po. Who am I to the eyes of my family? Pag sabi mo family, hindi lang yun sa anak mo, sa kasama yung pinsan, kasama yung pinan. Ako, pinan. Kasama yung hipag. Kasama yung pinsan. Kasama yung pamangkin. Sino tayo sa kanila? Sino po tayo sa kanila? Tayo ba yung lingkod ng Diyos na pagkalalapitan nila tita, baka naman, wala! Hello? Hindi pa tapos pamangkin, sa kapatid. Pero pag sa prayer meeting, sister! Beso-beso pa, no? Hello? Alam niyo, sa totoo lang, meron akong isang pare na napakinggan nung panahon din ng Lent last year. Sabi niya, malaking community. Nagbigay siya ng panaya. Sabi niya, kahit gano'n kayo karami dito, marami pa rin mga bakanteng upuan, sabi niya doon. Hindi ba kayo nagigilty? Sabi ng pare, baka naman kaya wala dito yung mga tao na yan, yung nandyan, sa tindahan, nandyan, kasi nandito kayo. Sabi ng pare, so medyo kasi bakit po? Tayo ang representative ng Panginoon sa labas. At sabi pa ng pare, tingin niyo, naglilingkod kayo dito? Hindi kayo naglilingkod dito. Sabi ng pare. Ang totoong paglilingkod ay paglabas ninyo, diyan sa pintuan na yan. Kung talaga makikita si Kristo rito sa mga sarili natin. Para paglabas mo, pagpasok mo after a week, hindi mo na kailangan magsalita sa mga tao. Sa mamumuhay mo na lang, susunod sila sa iyo. Amen? Hindi mo kailangan magbigay ng leaflets. Hindi mo kailangan mangbola dyan. Hindi mo kailangan pautangin niya mo para sumunod sa iyo. Sabi niya, susunod yung mga yan sa iyo kasi nakikita si Kristo sa buhay mo. Actually, masakit yung sinabi ng pare. Na baka kaya wala yung mga tao na yan dito kasi nandito tayo. Amen? Kamusta tayo sa labas ng bahay? Of course, meron tayong kanya-kanyang issue sa harap sa mga kapitbahay natin. Amen? Tayo ba yung konting ingay lang ng videoke ron nakatawag ka na kagad sa 4 na 8? Di ba? Natawa-tawa kayo ngayon, di ba? O baka naman hindi lang tayo na-invite ng my birthday. Isang gano'n Minsan parang natutuwa tayo na magbigay ng hassle sa ibang tao. Tapos i-invite mo sa prayer meeting. Hello? Hi? Di ba? Sino po tayo sa mga tao na yan? Sabi ng Panginoon, humayo kayo at ipalaganap ang salita ng Diyos, salita ko. Alam niyo po, actions speak louder than words. Baka po dito sobrang approachable tayo. Baka dito sobrang huggable tayo. Pero paano po mismo sa neighborhood po natin? Huwag tayong lumayo. Kasi minsan sasabihin ng iba, brother, mag-mission tayo. Punta tayo sa mga mundo, punta tayo sa mga malay, sa mga tawid dagat, sa mga katutubo. Ipakilala natin si Kristo. Pero pagdating sa mismong lugar niya, sa street nila, kilala din naman siya. Kilala siyang masukit. Kilala siyang judgmental. Mga kapatid, hindi ko po kayo kilala personally.
Pero naniniwala po, kilala niya kayo. Amen, kilala tayo ng Panginoon. Kung meron pong dating sa inyo, pinag-uusapan natin ngayon, so kapatid, siguro ito na yung time para magising tayo. Actually, meron kaming prayer meeting. Meron kaming kasamahan doon, taga-DPWH. Medyo napapanahon, share ko lang. Siya, isa siyang DE, District Engineer. Hindi ko na sabihin kung saan. Basta DE siya, District Engineer. So, several years ago, siguro mga 4 years ago or 5 years ago, meron kaming na-invite na speaker, preacher. Sabi ko nun, alam niyo sa amin sa Rizal, hindi pa sira, yung sinisira na. Yung prayer meeting namin nandun sa bahay nila. Yung mga taga-DPW sa Rizal, ganito yung bahay. Muntik malaglag sa upuan ng mayari ng bahay. Tapos, after the talk, sabi sa akin nung coordinator namin, Brad, binanggit ko bang taga-DPWH siya? Sabi ko, hindi. Ba't ko babanggitin para mailang yung tao? Sabi ko, nangungusap ang Diyos sa kanya ngayon. Nangungusap ang Diyos sa kanya. Kung meron siyang ginagawa, hindi maganda, sus, putulin niya na. Ang naging ending, siyempre, hindi naman ako kumuha ng preacher doon. So, mayroong coordinator talaga. So, madaling salita, first and last na punta ng preacher doon sa akin. Tapos, fast forward, pumutok yung flood control. Pinagsubmit lahat ng DE, lahat ng taga-DPWH sa field ng courtesy resignation. Tapos sibak sila lahat. Tanggal sila lahat. Kasi kita kami nung kagala. Kumusta? Tinanggal kami ni Dishon. Ha? So, nagalo siya ng manang loob. Siyempre, in a way, masakit yun. Kasi natanggal siya eh. Tinanggal siya definitely. Tapos pinaalala ko sa kanya, dahil mo siya, si brother, yung konti na lang yung dinescribe ko kasi daming prayer. Every week, nagpupunta iba-ibang preacher pupunta sa akin. Sabi ko, yung konti na lang ayun, tandaan ko yun. Nilibak-libak ka ako nun eh. Ako nagtutok sa akin, ganun. Hindi. Sabi ko, alam mo, nung panahon nagsasalita siya, hindi ka naman niya kilala. Hindi ko sinabi kung sino yung mga umaaten sa atin. Lahat nangungusap ang Diyos sa iyo nung mga panahon na yun. Dapat nung panahon pa lang na yun, umalis ka na sa DPWH. Kasi kinakausap, imagine mo, ilang taon yung advance, advance info. Binabalaan ka na, binibigyan ka na ng babala para umalis ka na dyan. At least to save face man lang. Amen? Wala. Ano kung ginawa mo naman kasi imbis na tanggapin mo mensahe ng Diyos sa iyo, ang ginawa mo, hindi mo na pinabalik yung speaker, preacher. Kasi tinitira ka daw, hindi mo alam, pinangungusap sa iyo ng Diyos. Hello? Sabi niya, ganun ba? Akala ko kasi binanggit mo na tagal. Hindi ko babanggitin yun. Hello? Alam niyo po, marami tayong narinig sa bulwagan ito, sa tahanan ng ating Panginoon, na mga mensahe. Ang salita po ng Diyos ay hindi laging God is love. Minsan po nakakadinig tayo ng mga masasakit na salita. I-take po natin yan bilang mensahe ng Diyos. Amen? Ang mga preacher po, hindi lang lagi sa niya, di, maiintindihan ka ni Lord, di, praise the Lord, di ba? Maunawaan ka ng Panginoon. Yes, God is love, but God is a God of justice. Amen? God is a God of justice pa rin. Sabi, brother, hindi naman ako pumatay. Pero dahil sa mga pinaggagawa niyong kalokohan doon, maraming binaha. Yung may binahang bahay, namatay yung anak. Hindi, para ka na rin pumatay in a way.
Amen? Hindi natin pinag-uusapan dito na sila masama. Ang pinag-uusapan po natin, sino tayo? Bilang alagad ng Diyos. Amen? Next. Ito, maganda to. Who am I inside of the prayer meeting? Yan. Sino po tayo? Si brother, ano ka ba? Brother approachable? Si brother helpful? Si sister, yung nag-cheer up lagi? Si sister greeters? Sino po tayo? Tayo ba yung unang dumarating? Tayo yung huling umuwi? Sino po tayo sa mata ng ating mga kasama rito? O tayo yung mga bida-bida? Hello? Hi! Sabi ko nga po, hindi ko kayo kilala personally, pero kilala po tayo ng Panginoon. Amen? Tayo ba yung mga pabibo? O tayo yung mapagpasensya? Sige, pag-pray na lang natin yan. O tayo ba yung mga nag-left na group? O hindi na pagbigyan? Tayo ba yung biglang mga unfriend? Hello? Huwag mo na siyang tignan! No. Huwag mo siyang tignan. Even huwag mo siyang ituro. Kasi minsan, siya yun, madalas, ikaw yun, tayo yun. Yung nag-self-pity, ay, laging sila na lang yun. Pagkakasama. Laging sila na lang mga nakakulay yelo. Joke lang po. Alam mo, may purpose to, tayo naka-yelo. Amen. So, meron ganyan. Nakakalungkot minsan ko. Sa loob na lang ng prayer meeting, meron pang politika. Amen? Meron po, sa totoo lang po, meron ako napuntahan. Somewhere in Teresa Rizal. Sa Rizal pa rin. Yung coordinator, maaga ako dumating. Actually, ano yun recollection. Ang umpisa ng recollection is 8 a.m. Dumating ako ng 6 a.m. So, nagkape-kape muna kami. Sabi ng coordinator sa akin, Brad, dali ka. Kasi halos magkasing lang kami. Mga 41 ata siya, 40 ako. Sabi niya, alam mo Brad, yung headset namin. Ako, ano yun, masungit yun. Ganun talaga siguro. Kasi talaga, ganun. Kasi may edad na. Pasalamat ka na lang kasi nandito sa prayer meeting yan. Kasi kung wala sa prayer meeting yan, baka sa labas nagsusungit yan. Sabi nga, alam mo yung gitarista namin na yan? Ano yan? May involved sa bahay yan. Hindi si brother May-involved na sa mga youth. Laging matigit niya sa mga youth na babae. Sabi ko, alam mo, pagpasalamat mo, nasa prayer meeting yan. Kasi kung wala sa prayer meeting yan, baka nang rape na yan. Baka nang babae na yan. Amen? Tapos sabi mo isa, alam mo, ayun, si bro, madalas nakakamusta yan. Nakakamusta. Sa PM, pag nangamusta yan, pag nag-PM, nag-PM, kamusta ka na? Anong kasunod doon? Ha? Pautang. Tapos hindi nagbabayad. Sabi ko baka naman na-delay lang. Hindi, may utang pa nga sa akin. Sabi ko, alam mo, pagpasalamat mo sa Diyos na nandito yan. Kasi kung wala dito yan, baka nang hold up na ng bangko yan. Amen? Sabi ko sa kanya, alam mo, pinagpapasalamat ko rin na nasa prayer meeting ka. Brad Bakit Brad? Kasi kung wala ka dito, malamang reporter ka na. Lahat kilala mo. Amen? Tapos yung mga nire-record mo, puro negative. Amen? Sige nga, you try to look around nga sa mga dito. Tingnan mo nga. Pag nakita mo yung tao, negatibo agad na makikita mo. Diyos ko kapatid, kung ganyan kalakasin ng lingkod ka, there's something wrong with you. Amen? Yung pagtingin mo sa kanya, ibig na yung hindi niya yung makita mo yung, may utang sa akin. Amen? Ibig na yung pagiging active na sister, nandiyan kanina. Diba? Kung magiging
Negative thinker tayo. Diyos ko kapatid, there's something wrong with us. Kaya you try to look around. Pagtingin mo, tapos negatibo agad ang naisip mo. Kapatid, siguro yung prayer life natin, buhay-buhayin natin. Amen? Kasi madaling maging lingkod, pero mahirap maging totoong lingkod. Magpakalingkod. Kasi bakit to? May responsibility po yan. Unang-una, kailangan may prayer life ka. May prayer life tayo. O pagkagising sa umaga, o pagkagising, anong walang ginagawa? Kakapano pa? Ano hinahanap? Cellphone. Ano kaya ito? Hindi ka, baka may nag-like din sa pinost niya ng gabi. Tapos wala man lang nag-like, wala man lang nag-react. Sabi, buwisit na buhay naman to. Yung umpisa pa lang, oh. Anong kailangan natin mo nang gawin? Magpasalamat tayo kasi bakit? Nagising pa tayo. Merong dalawang gifts of all ang laging sinasabi sa atin pag nagising ka. Kasi bakit? Naimulat mo pa yung mga mata mo. Amen? Magpasalamat tayo kasi nagising pa tayo. Amen? O tanong, sino tayo sa mata ng Diyos? Mga kapatid kong minamahal, hubad tayo sa paningin ng Diyos. Alam ng Diyos lahat yung kasingit-singitang mga kasalanan natin, mga ini-enjoy natin until now. Amen? Yung mga kasalanan na binabalik-balikan mo, brother, paminsan-minsan lang naman. Minsan, sa totoo lang, nakakalungkot yung mga nasa community namin. Kasi nagbigay ako ng recollection sa Laguna. Akala ko naman, mga ano talaga, grabe, mga disente talaga mga itsura. Pinalabas ko yung cellphone, tinignan ko yung Google logins, kumpleto sa porn sites. Bro, paminsan-minsan lang naman yan. Sinig ko pa yung o may online sabong, may scatter, diba? May porn. Kapatid, kung hanggang ngayon, nanonood ka niyan, in-entertain mo yung mga ganyan, there's something wrong with you. There's something wrong with us. Keep on praying. Amen? Kasi bakit? Baka kaya tayo nahihirapan sa ating paglilingkod. Kasi bakit? Meron tayong tanikala. Tanikala ng kasalanan. Yung mga ini-enjoy natin kasi, may mga kasalanan sabi natin, maliit lang to. Kaya minsan nahihiya tayo, mahihiya tayo tumayo dito. Kasi bakit? Paano tayo tatayo dito? Kahapon lang, kanina lang, nag-open tayo ng YouPorn, ng RedTube. Di ba? Ako na nagtanong ako sa mga bigyan kong recollection. Simple lang eh. Patingin ako ng cellphone mo. Ang ginawa ko yung headset bag. Kita ako. Kompleto. Pati yung mga Japanese na, Hello? Tatawa si sister. Di ba? Kasi bakit po? Real talk lang tayo, mga kapatid. Kasi bakit? Alam nyo, kung minsan sa totoo lang, ang mga nasa community, ang lalalim na salita ng Diyos. Pero yung mga katotohanan sa buhay na dapat mong bitawan, minsan yun ang ating ini-enjoy. Amen? Nakakaya sa Panginoon. Kasi ginising pa tayo kanina eh. Tapos magkakalat na, ayun po, simple lang naman. Ngayon, kung hindi nakakahiya yung ginagawa mo, ano mo rito? I-share mo. I-share mo yung mga pinagkagawa mo behind the back of those people na nagtitiwala sa'yo. Kasi ba, sabi ko nga po kanina, sino mga lingkod ng Diyos dito? Ang paglilingkod po, hindi lang dito sa gawain ng Panginoon, kundi dito sa labas. Amen? Kung hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng scatter, kapatid. Unang-una, maawa ka sa pamilya mo. Sa mga anak mo. Pang-tuition na lang, itataya mo pa. Ang dami kong mga kilalang ganyan. Sabi ko kung ganyan, basagin mo cellphone mo. Mas magandang mawalan ka ng cellphone, at least hindi ka na-hook. Kasi bakit?
Kapag nahook ka dyan sa sugal na yan, hindi lang cellphone ang mawawala sa'yo. Ang dami ko kilala dati, naka-Fortuner, ngayon naka-motor na lang. Ang dami ko kilala mga naka-motor dati, ngayon naka-bisikleta na lang. Ang dami ko may mga bahay dati ngayon, nangungupahan na lang. Dahil yan sa scatter na yan. You know, kasi mga influencer pa na, di ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kasi bakit? During pandemic, meron akong kumpare. Yung kumpare ko, meron siyang, nagkapatak ko siya ng online casino. Sabi sa akin, pare, meron akong platform dito, baka gusto mo. Sabi sa akin gano'n. Ano siya, piloto siya ng Philippine Airlines. Kasi siyempre, wala mga lipat-lipat doon, yun ang ginawa nila. Sabi ko, pare, siguro marami akong mga nagawang pagkakamali in the past. Sabi ko sa kanya. Pero pagdating niya sa sugal na yan, sorry, iba na lang pag-usapan natin. Pare, kikita ako dyan. Pero yung mga itutulak ko dyan sa sugal na yan, unang-una, hindi naman sila itunulak mo dyan eh. Sabi nga, pag galit ka sa tao, anong ituturo mo? Magsugal, mag-drugs, ang babae, magsabong. Amen? Kasi pag nahook yan, pag nasira ang buhay, sira din buong pamilya niyan. Amen? Imagine mo na lang, sabi ko sa kanya. Tapos ayun, binigay niya ito sa isang kumpare namin. Tapos minsan, I think that was 2 years ago, in-invite niya kami ng wife ko. Sabi niya, pare, ride tayo. Naka-Ducati siya. Punta kami ng dito sa may bandang Laguna. May nabili siyang lottery malapit sa Laguna Lake. Sabi niya gano'n, pare, ito yung kinita ko sa yung sinasabi ko sa'yo dati. Parang ininggit mo, parang ininggit pa ako. Hindi ako. Sabi pare, okay. Congrats. Sabi ko naman sa kanya gano'n. Tapos a year after, nagulat na lang ako, tumawag sa akin, pare, patay na yung anak. Yung anak niya, 18 years old, na taga-Ateneo, namatay sa dengue. Nag-iisang anak niya. Yung sinasabi sa akin, para tayo sa inaanak mo. Minsan ko siya sinabihan, sabi ko, pare, mabigat ang balik niyan. Mabigat pare ang balik niyan. Kasi bakit? Maraming iiyak ng mga pamilya pag yung tao na-hook. Hindi pare, ano naman tayo? Pwede naman sa iba sila magsugal. Sa atin na sila magsugal. Yun ang talaga. Hindi pare, pananagutan niya. Mabigat ang balik niya. Ayun nga. Sabi ko sa kanya, nung lamay, nung anak niya, sa Loyola. Sabi ko, pare, mahal ka ng Diyos. Kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, may mensahe sa'yo ang Diyos. Sabi ko sa kanya. Pwedeng sa ngayon, wala kang makita na kahit konting positibo sa nangyayari sa'yo. Pero isa lang ang sabihin ko sa'yo. Mahal ka ng Diyos. Then I found out, may nakilala kong kasamahan sa PAL. Flight attendant din. Parang tinanong ko lang naman. Sabi ko, ano ba, ma'am? Kilala mo si bakit ako parang ako? Babae rin. Sabi sa akin, hindi ko respondan yung salita ako kasi, di ba? Tapos, after malibing yung anak niya, a week after, nalaman ko, hindi pala sila okay nung kumari ko. Usap kami, kasi po si Brother Angela, sa ME din ako, nasa Medicine Counter din ako. Sabi sa kanya, usap daw mga magkukumari, kumpare. Sabi ko, alam nyo, kayo mag-asawa ka, kung mahal kayo ng Diyos. Binibigyan kayo ng chance kayo na itama yung mga bagay sa buhay ninyo na hindi kaya-aya, unang-una sa mata ng Diyos. Kasi bakit?
Once upon a time, kasamahan ko sa pagiging sakristan yung tao na yun. Tapos parang maano siya. Siyempre, pag may pera, iba na yung dating. Laman na siya ng club. Clubbing dito, clubbing dyan. Punta sa Las Vegas, kung ano nang ginagagawa. Pero sabi ko nga sa kanya, pare, kung siguro, kung bakit kinuha ng Diyos ng maaga yung anak mo, dahil mahal niya rin yung anak mo. Sabi niya nga sa akin, kasi pare, plano ko nang ipangalan sa kanya yung mga online business. Yung ano daw, yung gano'n. Yung pare, yung gano'n, sabi ko nga sa kanya. Mabuti pa rin ng Diyos. Kasi minsan, pag parang mapasama pa yung tao doon sa ano, minsan, di ba? Nakakaano lang eh. As bilang, siyempre, masakit bilang ama. Masakit mawala ng anak. Amen? Pero sabi ko nga po, minsan, may mga advice at may mga advanced testimony sa atin ng Panginoon. May mga advanced na aral na binibigay sa atin ng Panginoon para mag-isip tayo in advance. Amen? Para yung mga dapat mong bitawan mo na, or else. Wala naman po nagsisi sa una eh. Ang pagsisisi lagi nasa huli. Amen? Wala po nagsisi sa una. Ang pagsisisi lagi nasa huli. Ako po, marami din po akong mga pagkakamali sa buhay ko noon. Madami rin akong mga bagay na parang halos sambahin ko na rin, dati. Pero alam niyo po, lahat yun nawala. May mga businesses ako dati, may sarili akong bar dati, may parking business ako na 1,000 square meters sa Tantang Sora. May coffee shop din ako. Pero alam niyo po, pag mahal ka pala ng Panginoon, minsan, yung mga bagay na kinakahumalingan, tatanggalin niya. Kasi meron siyang gustong ipaliwanag sa iyo. Meron siyang gustong ipagawa sa iyo. Na mas mahalaga pa kaysa dyan sa mga kinakahumalingan natin. Amen? Kasi sa totoo lang po, akala ko dati, ang buhay yun, yung makapag-provide ka sa pamilya mo, hindi naman masama yun. Amen? Pero minsan, yung talagang nakakagawa na tayo ng mga bagay-bagay na hindi na maganda, nakakagawa na tayo ng mga tao, para lang dun sa battle cry natin na to provide them, to provide a better life for them. Minsan pag may nasakripisyo na tayo mga ibang tao, buhay ng mga tao, minsan kapatid, ang Diyos kumikilos din. God moves in very mysterious ways. Amen? Ako naniniwala po ako dyan. At minsan, ipapadala sa atin ng Panginoon talagang bumagsak tayo. Na halos, lumaglag tayo sa kinauupuan natin. Sige po, sir. Ayan. Kasi bakit po? We have so many masks. May maskara tayo. Napakarami din mga maskara sa buhay. May maskara ka sa kumare mo, sa amiga mo, sa kumpare mo. Pero ka rin maskara saan? Sa bahay. Kasi tayo yung responsableng ama. Haligi ng tahanan. Pero bago pala umuwi, kung saan mo na dumaan. Amen? Kasi tayo yung ilaw ng tahanan. Sabihin ng mga ilaw ng tahanan, konting-konti na lang, mapupundi na ako sa'yo. Hello? Yung ilaw ng tahanan, mapupundi na. Amen? Next po kuya. Ayan. Kilala niyo yan? Kilala ng dalawa. You know Barney? Hindi ako yan, ha? Yan. Sino si Barney? Ang characteristic ni Barney, siya yung very huggable, very friendly, very, alam mo yun? Lahat, nasa kanya na. Lahat ng positivity nasa kanya na. Kaya gusto-gusto siya ng mga bata. Amen? Yan tayo kada prayer meeting. Very friendly, very understanding, very huggable. Lahat ng very. Andiyan na. Amen? Tayo yan sa prayer meeting. Lahat tayo si Barney. Kasi bakit?
Minsan sabihin pa, Sister, pwedeng maki-text kasi naiwanan ko yung cellphone ko sa ba. Hindi, huwag mong i-text. Tawagan mo, sister. Ayos. Amen? Ay, sister, matawagan. Hindi. Sister, sa'yo na muna yung cellphone ko na yan. Balik ko lang next week, marami ako. Sabi, napakabait. Hello? Sobrang bait. Pagdating sa bahay, napagod sa, kakaayos ito, kakapunas, nag-prayer leader pa, nagkasikaso pa ng mga merienda, ganyan, mga upuan, inayos lahat, nag-ayos pa ng mga napagod. Pag-uwi sa bahay, puro hugasan, tapos wala nang sinain. Next po. From Barney to Godzilla. Amen? Bubuga pa ng apoy. Wow! Ayan. Nakasigaw na. Kung dito ang prayer, hallelujah, praise the Lord. Pagdating mo, ano pa naman? Wala na naman. Pagod ako mag... Hello? Nakaka-relate kayo? Sige, pakitignan si Godzilla dito. Dito siya. Nagtatawa na yung mga mag-aasawa. Sabihin naman siya, ay, uy, mami, si Godzilla raw, huwag kang maingay ko, si King Kong. Ay, movie na King Kong versus Godzilla. Halos araw-araw yan. Sa mga bahay-bahay natin, siya nangyayari. Nare-replay yan. Kasi ba dito ang babait natin? Tapos kapag kayong yung kapatid mo pumunta sa'yo, ate, kasi wala. Yung binagin ko kanina, hindi pa tapos sabihin, hindi pa tapos magsalita yung kapatid mo. Wala na kagad. Pero dito, sister, yung cellphone ko. Yung kapatid pala, makikitext lang din. Kasi walang load. Tapos sister mo, ano po, pinauwi mo pa. Gusto makikitext lang din. Hindi, wala. Hindi pa tapos magsalita. Wala na. Hello? Hirap maglingkod, ano? Marami palang kailangan i-consider. Yes, totoo po yan. Ang paglingkod po, hindi lang tuwing araw ng Martes. Araw-araw po yan. Kasi po tayo ang representative ng Panginoon sa mga tao sa labas. Kung tayo ay magiging asin at ilaw na sa liputan. Amen? Next po yan. Ayan. Madalas na naglalaban sa akin yan eh. Si Godzilla, pati si Barney. Ano ba talaga ngayon? Godzilla pa tayo? Hello? Kasi bakit madalas ako sa prayer meeting? Kapag may talk din ako, ang haba din ang pasensya ko. Amen? Pagpunta ko ng katulad na nagbigay ko ng regular sa Batangas, kami nila Brother Ariel for 3 days. Bago ko umalis to. Lahat positivity lang. Kasi pag nag-away kami ng asawa, hindi ako payagan. Amen? Nagiging tayo. Itong mga gandong paglilingkod, nagiging bala ito para yung mga yung mga human nature natin, mapagtagumpay natin yung sarili natin. Kasi bakit? Personally talaga, magagalitin ako. I have my anger management issue. Simula nung matapos ako sa law enforcement, na-develop yun. Konting kibot, galit. Kaya, alam niyo po, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi nakikita ko na talagang hinahawakan niya ako sa kanyang mga kamay. Kasi bakit po? Kung dati, konting kibot, mura, konting kibot, sigaw. Ngayon, medyo gagawin lang ako, naku, talagang maiinis ka na. Kanina nag-away yung mga anak ko. Sabi ng lola, doon pagdating ko. Kasi nga, sinamahan ko yung mama nila magbayad ng bills. So, pagdating namin, nag-away daw yung magkapatid. Yung magkuya. Sabi sa akin ng mga nanay ko, nag-away yung mga anak ko. Huwag mong paluin, ha? Isip ako na, ano gagawin ko din sa mga to? Isang 5 years old, isang 7 years old, nagsuntukan. Sabi ko na, kinausap ko sila. Kasi minsan, naisama ko sila sa Mindoro. Sa mga mangyan. Kasi may scholars ako mga mangyan eh. Sa Bako, Oriental Mindoro. Minsan sinama ko sila. Sabi ko,
Sabi ko, Lord, siguro, si kuya mo, papadala ko na lang sa Mindoro, doon na siya mag-aaral. Kasi hindi mo naman, parang hindi mo naman siya lang. Di, dati, kasi ganito. O sige, ganito na lang. Prince, si Lord na lang padala ko. Di, dati, o sige, ganito. Kasi parang hindi nyo naman love yung isa't. Hindi, dati, love namin yung isa't isa. O sige, ganito. 30 minutes, magyakapan kayo. Sabi ko, kaysa padapain mo kayo, ako magyakapan na lang kayo. Martes ngayon, pumunta ako sa Santo Cristo. Hello? Pasalamat yung di may dapaasalan tayo ngayon. Hello? Lumalawak yung isip natin. Lumalawak yung pangunawa natin. Human as we are, we have so many weaknesses. Human as we are, we have so many limitations in life. Marami tayong mga kahinaan sa buhay. Pero dahil sa mga ganitong pagkatipon, lumalakas tayo. Little by little. Amen? Walang malakas dito. Diyos ko, baka sabihin ninyo, yung si sister, sa brother, malakas no. Baka naglalakas-lakasan lang yan. Kasi bakit dun sila kumukuha ng lakas? Si Godzilla at si Barney lagi naglalaban sa atin. Kung sino ba tayo? Kapatid, it's very unfair na dito, we are Barney to other people, but sa bahay, sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, you are turning Godzilla. Amen? It's very unfair. Sobrang unfair nung kapatid. Nakakalungkot kung tayo ganun. Sabi ko nga po mga kapatid, hindi ko kayo kilala personally, pero kilala ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Ay, next po. Isa po. Ayan. Sometimes, we people are scared to do good things. Kasi bakit? Because the world will knock on us, including our family, kasi kilala tayo, our friends, neighbors, workmates, classmates. That's why we always go to the flow of the world. Amen? Naalala ko pa dati, pag comedy, noong 90s, mga batang 90s, ay, batang 90s ako eh. Pag sinabi yung comedy, more on humor. Amen? Panahon nila Dolphy, nila Babalo, nila Panchito. Tumingin ka pa lang sa mukha niya, matatawa ka na eh. Pero ang comedy ngayon, sorry puro kabaklaan. Puro kabastusan. Yan ang comedy ngayon. Nakakalungkot. Na hindi ka magti-trending kapag hindi puro kabastusan ang nasabihin mo. Hello? Hindi po ako anti-LGBT. Hindi po. Don't get me wrong. Ang sinasabi ko lang po, in terms of comedy, nakakalungkot ngayon. Na para lang maging sikat ka, kailangan may basusin ka. Para lang may tumawa, kailangan may naiting ka. Para lang may humalakak, kailangan may mapahiya. Tapos lingkod ng Diyos yan. Amen? Next po kuya. Sometimes at the back of our mind, we want to shout to the world that we serve God, but we always think it is impossible to the world to understand us. Kasi bakit? Tatawanan ka lang niya. Pag sinabi mo sa kanya, praise the Lord, hallelujah, tatawanan ka lang niya. Yan ang mundo. Hindi tayo naiintindihan ng mundo. That's why maraming mga bakante upuan. Amen? Kung naiintindihan tayo ng mundo, kapatid, kulang ang lugar na ito. Dapat na magsiksikan tayo kung talaga naiintindihan ng mundo na ito ang pinaka-importante sa lahat. Hindi ang trabaho, hindi ang karir, hindi kung ano ba man, kundi ito. Kasi bakit? Siya ang source ng lahat ng meron tayo. Kung anong meron tayo sa Kanya nang galing, kapatid. Wala tayong pwede magmalaki sa Diyos. Kung ano yung mga tinatamasa natin ngayon, kapatid, biyaya yan ng Diyos. Kung anong help mo kayo, kapatid, biyaya yan ng Diyos. Kasi bakit? Diyos ko, kapatid, kung alam mo lang, maraming tao ngayon na konting hinga, 500. Isang singko na ng oxygen, 200.
Yung mga nasa ospital, nasa ICU. Amen? Pero ngayon, libre oh. Libre yung hapon mo, malakas ka, pinapawisan ka, ipagpasalamat mo sa Diyos yan. Amen? Yes, marami kang problema. Yes, marami kang mga pinagdadaanan. Pero kapatid, tandaan mo na ang problema, temporary lang yan. Pero pagmamahal ng Diyos, yan yung eternal. Panghabang buhay yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. But, 2 Timothy 1:7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Amen? Kasi alam ng Diyos na marami tayong pagkataanan dito. Sa totoo lang, kaya nga yung mga first Christians noon, bago siya umalis, merong darating dito, pag alis ko, sino yun? Yung Holy Spirit, yung in-acknowledge natin kanina, yung banal na Espiritu, na magugulat ka na lang minsan, na kahit na talagang para bang imposible mo magawa, pero nagawa mo. Yun yung banal na Espiritu na meron ka. Sinasabi nga ni San Pablo, bakit ako mahihiyang humarap sa mga ulo ng iglesia? Kayo ang Espiritu nasa kanila, kayo din ang Espiritu nasa akin. Amen. Kung anong Espiritu Santo na meron ating mga kapalya, kapatid, I have a good news for you. Gayon din ang banal na Espiritu na nasa atin, sa ating mga lahi ko, sa ating mga nasa community. Amen? Kasi bakit ito tayo bininyagan? Binigyan tayo unang-una sa pagiging propeta, pagiging hari, pari at propeta. Ito tayo bininyagan. So kapatid, huwag mong hayaan ang pagiging propeta mo, may isang tabi na lamang. Maging asin at ilaw ka ng sanlibutan. Unang-una sa pamilya mo. Kung sino ka rito, try your best. Nang ikaw din yung tao sa bahay niyo. Si sister na ganito, si brother na ganito, try your best. Na kung sino ka sa prayer meeting, ikaw maging ganun ka rin sa loob ng bahay ninyo. Kung very understanding ka rin sa ibang tao, sa mga kasisters, ka-brother mo, kailangan mas maging understanding ka sa pamilya mo. Kung concern ka sa kanila, kailangan mas concern ka sa mga pamilya mo. Amen? Hindi pwedeng mas update ka sa buhay ng ka-cell group mo, sa buhay ng mga anak mo, pati ng asawa mo. There's something wrong with that. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Next, lapit na. Sige, next one. Yan. Ourselves stands for selflessness and enemy lies false. Marami tayong mga false sa buhay. Marami tayong mga enemy. Marami tayong mga selflessness. Marami tayong mga kasinungalingan sa buhay natin. Pag itutuon natin yung sarili natin, saan? Lagi nilang ako. Amen? Diyan tayo bumabagsak. Kapag yung paglilingkod natin is nakadepende sa sarili natin, feel kong mag-prayer leader ngayon. Feel kong mag-worship, feel kong mag-moderator ngayon. Pag depende sa feeling, okay, mahirap yan. Walang commitment yan. Pero yung talagang sinabi sa'yo, brother, sa 2027, ikaw ang ay, sister, paghahandaan ko yan. Kahit matagal pa, paghahandaan mo. Hindi yung, maganda yung gising ko parang gusto kong mag-lead ng joyful song. Hello? Kapatid, kailangan may commitment. Kasi bakit po? Pag depende sa feelings mo, ang tao, basically, we are all emotional. Amen? Kapag medyo tinamaan ka sa to, kasi pag medyo umiyak ka, mangyari. Ay, di, talagang ganito, ganyan. Kapatid, wag puro emosyon. Kailangan magdesisyon ka rin. Desisyon, we need to decide on our own. Talagang maging sinuso tayo sa pagkilikod sa Panginoon. Amen? Next po ko. Ayan. Christ stands for community. Unang-una, meron tayong community. Pangalawa, hope, may pag-asa. Sa loob ng community, may pag-asa. Reconcile. Kasi bakit po, naniniwala ako
Sa dami ng mga nakasama natin ng loob, yung iba nandito, yung iba nandun, yung iba nasa bahay. Kapatid, try to reconcile to those people. Kasi baka gusto nilang pumunta rin dito. May tampuhan lang kayo kaya hindi sila makapunta rito. Amen? Inspired. So, tayo, na-inspired tayo. Kapag nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos, kapag nakaka-inspire, parang gusto ko na rin. Ganito, ganyan-ganyan. And next, nagiging malakas tayo. Unang-una, yung sinabi ko kanina, sa mga tentasyon, sa mga tukso, sa mga bisyo, sa mga vices, yung mga, sinabi ko yung mga talikala ng kasalanan, yung mga kasalanan nagtatalikala sa atin, kaya nahihirapan tayong tumayo dito. Kasi bakit? Sinasabi sa atin ng demonyo, naku, mag-prayer leader kayo, nag-beer house na lang kahapon. Nag-away lang kayo ni ganito, tapos mag-worship ka. Amen? Nagiging malakas tayo dyan. And lastly, we gonna teachable. Nagiging teachable tayo. Imagine niyo po, ako po, I'm only 40 years old. Pero naniniwala po in the grace of God. Ito mga pinagsasabi natin na to, nakakatulong ito sa inyo. Amen? Nakakatulong po ito sa atin. Marami po akong hindi alam. May mga alam kayo, hindi ko alam definitely. Pero may mga alam din po ako na siguro, in a way, hindi nyo rin po alam. Pero naniniwala ako sa grasya at abag ng Diyos, nagkakilala tayo, may magandang mangyayari sa ating lahat. Amen? Naniniwala po ako, panghawakan natin kapatid, may magandang mangyayari sa ating lahat. And lastly, and next one, nothing is impossible with God. Luke 1:37, and next, and with God all things are possible. Next po. And always do pray until something happens. Always do push. Kung nahihirapan ka sa pakisama mo sa asawa mo, always do push. Huwag mo itulak ha. Push. Pag-asal mo, pray until something happens. May problema ka sa anak mo, pray until something happens. May problema ka sa community mo, pray until something happens. May problema ka sa health mo, pray until something happens. May problema ka sa manugang mo, pray until something happens. May problema ka sa binan mo, pray until something happens. May problema ka sa trabaho mo, pray until something happens. May problema ka sa negosyo mo, pray until something happens. Kasi nasa prayer meeting po tayo. Nasa prayer meeting tayo. Pray until something happens. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po tayo lahat. Tayo mga lalangin. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, maraming salamat, Lord, sa gabi ito. Na kami pinagsama-sama mo sa dakilang layunin. Lord, salamat sa mensahe para sa mga kapatid ko ito. At naging daluin na naman ako, Lord, ng iyong pagpapala. Lord, hindi ko po alam, Lord, kung ano mga pinagsabi ko rito, Lord. Pero naniniwala akong Panginoon, alam niyo po itong lahat. Nakaplano po ito sa inyo, Lord. Lord, marami po akong mga pinagdadaanan sa buhay. Marami rin po silang pinagdadaanan sa buhay. Lord, human as we have so many silent battles in life. Lord, kilala niyo po kami. Kilala niyo po ang aming mga kahinaan. Lord, kilala niyo po, Panginoon, yung mga oras na kami bumabagsak sa kasalanan, Lord. Lord, inihiling po namin sa inyo na patuloy niyo po kaming hawakan. Patuloy niyo po kaming palakasin. Patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas. Magpatuloy sa iyo. Lord, naniniwala kami, Lord, that nothing is impossible to you. We will continue to serve you in our little ways, Lord. We will continue to praise you, to glorify you in our little ways, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Mga kapatid, good news, mahal tayo ng Diyos. Amen. Malakas na malakpak para sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you po. Gusto ko ay iaabot
Yakapin mo ako at dahil sa kaharian mo. Taas po natin ating mga kamay sa ating maalay. Panginoon, pagpalain mo po at tanggapin ang aming mga alay nito, Panginoon. Tanda ng aming lubos na pag-ibig sa iyo at pag-serve sa iyo, Panginoon. Naway i-bless mo mga alay na ito upang makapatuloy sa mga gawain mo, Panginoon. I-bless mo po at ibalik sa mga kamay ng mga nag-alay nito, Panginoon, ang sisikliglig na pagpapala mo, Lord God. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Altogether, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. God is good all the time. Maraming salamat po, Brad Angelo. Maraming salamat po sa bawat isa. Maraming salamat po, Brad Angelo, sa maganda mong mensahe sa amin. Magpapapicture po yata muna ang aming St. Paul group. Thank you sa ating sponsor ngayong gabi, St. Paul the Apostles Group, sa pamumuno ni Brad Erwin at Sister Rod. Thank you sa inyong lahat. Marami kayo. Thank you rin po sa bawat isa na nag-attend. Thank you at marami po ulit tayo. Medyo meron din po kasabay na meeting sa taas, kaya yung iba po na andon. So, bumaba lang ako, hindi pa sila tapos eh. So, yun po. Bukas po, as Wednesday na. So, sana po makapag-attend tayo ng Mass. May 3 misa po bukas dito or sa ibang mga parokya. 3 misa bukas. 7 o'clock, 8:30, and 5 o'clock. And then, February 27 po, 36 Paris anniversary. So, may Mass din po. March 21, meron po tayong Lenten Recollection dito po sa Paris ng 6 p.m. Sabado po yon. Sana po maka-attend tayo kasi supposedly meron din po tayo sana nun eh. Dahil kasabay, halos kasabay, so dito na lang din po tayo mag-attend. And then, March 28, meron pong kumpisalang parokya. Kung makaka-attend din po tayo, 6 p.m. din po yon. March 29, Palm Sunday na po. March 30, meron pong pabasa. Yung schedule po ng BOG to be announced later. Meron po tayong schedule dun eh. And then, May 2, meron pong Paris Pilgrimage. So, sa Pangasinan po yun. So, yung details po to be announced din po yun later. And then, tuloy na po yung ating May 2 to 10 na weekend seminar. So, sana nga po yung ating panawagan, habang may mga candidates na po tayo, maibigay na po yung mga names para maipagdasal na ng IPG. So, sana po maibigay na. Pati yung ating mga forms, kung meron na pong available, Sister Rose, kung nakapag-print na po. Marami ng mga prospect, pero sana pagpatuloy natin pagdasal kasi marami po dapat tayo, mga at least 20 couples sana, no? More or more. And then, yung po patuloy po yung kay Sister Rose na fundraising. Sister Rose, may announcement ka ba ulit sa sa fundraising? So as usual pa rin po yung kanyang t-shirt, kung meron pa pong
gustong mag-order, may mga available po yata siya doon. And then yung mga ticket po natin for Rasal Group, sana po by next week meron na tayong submit kay Sister Rose na mga kasi parang first week of March yata yung first raffle draw, March 3. So yun po, sana next week meron na po tayong collection. So yun po, maraming salamat po sa bawat isa na naandito. Next week po ulit, kita-kita tayo. Ingat po pag-uwi. Maraming salamat po ulit. God bless. Next week po, si Jan ang sponsor. Acts po tayo next week. Thank you again. The Lord. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Salamat o Diyos.